Ayan, highlight tayo. Okay, so good afternoon po. Welcome sa ating Bible study. So Wednesday ngayon, no? Pangatlong araw. And kahapon, natapos natin yung hanggang verse 2 ng chapter 31 ng Jeremiah. So, na-amaze na ako din sa salita kasi nag-aaral po ako para sa Sunday, so Book of Acts. And ang ganda kasi related po yung binabasa natin dun din sa word for this Sunday. So, ang ganda, no? Na-miss na ako. Very connected and coherent yung word talaga ni Lord. So, ayun lang. Sana mabigyan ako ng wisdom ni Lord sa Sunday na ma-express yun, na maintindihan ng lahat. Anyway, so, ngayon, again, nagpapatuloy tayo sa Matthew 1:11. Specifically, pag-aaral po ng tungkol sa nangyari po sa Babylonia. Pero for now, pinag-usapan natin is yung bago po sila mabihag. So, kaya we are studying Jeremiah. So, we will continue. Punta po tayo sa Jeremiah chapter 31 at verse 2. Tingnan lang natin yung verse 2. Okay? Ay, hindi ko pala. I-share ko pala. Teka po. Okay, nakita nyo na? Okay, so verse 2. Ganito ang sabi ng Panginoon, ang mga taong nakaligtas sa tabak ay nakatagpo ng biyaya sa ilang ng Israel ay maghanap ng kapahingahan. So ito po yung pag-aalala, no? Pagpapaalala ng Panginoon sa nangyari sa kanila doon po, sa kanilang mga ninuno nung time na nabiyag po sila ng Ehipto at ang Panginoon ay niligtas sila. So, pag-aalala ito. And I think kanina, nag-aaral kami, so may nabanggit si Jamie, bakit pinapaalala ng Panginoon ito. So, pwede mo ba ma-share sa kanila, Jamie, yung na-share mo din sa akin kanina, yung estado ng mga puso ng mga Israelita during nung time na to at bakit kailangan paalalahanan ng Panginoon yung mga Israelita. Yung shinare mo sa akin about yung sa naano na sila. Yung na wala ng pag-asa. Yung ganun ba? Okay, sige po. May share lang po si Jamie bago tayo Ano po kasi 'di ba yung si God kasi may promise siya sa kila Abraham, Isaac na kumbaga kumbaga magandang covenant siya. Kaso dahil nga sasakupin sila ng Babylonia, parang sila, kumbaga parang nawala yung hope kumbaga nila. Kasi nga alam nila na sasakupin sila at alam nila na pupunta sila kumbaga sa ibang lugar. Tapos sabi nga dito, maganda kasi yung pagkasabi din. Ito, yung ayan, yung they would ayan, tatagalogin ko. Yung magsasettle sila sa foreign land. Pero pinapakita kasi doon na mahal talaga sila kumbaga ng Panginoon. Even na parang, di ba, yung tawag dito, yung lost of their hope nila. Na akala nila hinahayaan na sila ng Panginoon. Pero ito talaga yung pagpapakita ng pagmamahal ng Panginoon sa kanila na ang tawag dito, na dahil nga sa mga nagawa nila, and it's a form of discipline, kumbaga. Kumbaga, hindi sila talaga pinabayaan. Sila, yun, kasi iba kasi yung nagiging meaning ng pagmamahal ng tao sa pagmamahal ng Panginoon.
Okay, so isa po sa importance ng pagpapaalala ng Panginoon doon sa ginawa na pagliligtas niya sa mga ninuno nila sa Ehipto is yung pagpapaalala na tunay ang pangako ng Panginoon. So yun nga po nabanggit ni Jamie kanina na kumbaga napanghihina na po kasi ng loob yung mga Israelita kasi nga sila po yung mabibihag, di ba? So parang nasa na yung promise ni Lord. So yun, kasi ganun na yung estado ng kanilang pamumuhay nung time na yun. So maganda yun kasi pinapakita ni Lord na mahal niya talaga ang yun, yung mga Israelita. Bakit? Kasi dinidisiplina. So again, it's another reminder for us na ang pagdidisiplina po ng Panginoon sa atin ay pagpapakita ng kanyang tunay na pag-ibig. So it's the same po sa atin kapag dinidisiplina natin yung ating mga anak, kapatid. So yun po ay pagpapakita ng tunay na pag-ibig. So hindi po yun pagpapahiya, hindi po yun pagmamalaki, hindi po yun pagbababa ng tao, but it's a form of genuine love, no? So ayun po, review sa verse 2. So ngayon papatuloy tayo sa verse 3. Let's go to verse 3. Ang Panginoon ay nagpakita sa kanya mula sa malayo, inibig kita ng isang walang hanggang pag-ibig, kaya't ipinagpatuloy ko ang aking kagandahang loob sa iyo. So, ano ba to? Verse 3 to, no? Ano ba yung notes ko sa verse 3? Okay? So, makikita po natin dito, di ba may promise po si Lord sa mga Israelita na sila'y, yun nga, yung promise niya na sila'y ililigtas ng Panginoon. And again, hindi lang po yun tungkol dun sa pagkatapos ng 70 years, no? Sana malinaw na po sa inyo lahat na yung pangako po ng Panginoon na binabanggit dito is yung sa darating na panahon na babalik ang Panginoong Hesukristo at siya'y maghahari, no? So yung binabanggit po na promise is iyon po. And verse 3, pinapakita dito yung bakit yun ginagawa ng Panginoon, no? So, ito yung reason, no? Ito lang ang tanging dahilan kasi inibig sila ng Panginoon ng isang walang hanggang pag-ibig, no? Ang tanging dahilan or yung motivation na tinatawag upang sila at nasali na po tayo doon ay iligtas ng Panginoon ay dahil po sa pag-ibig ng Diyos, no? Dahil po yun sa pag-ibig ng Diyos. So, hindi po yun dahil sa kung sino tayo. Minsan, no, yung mga modern day evangelicals na tinatawag, dun po na-focus yung yung halaga sa tao. Yung may halaga, 'di ba? Sino po dito yung nakapag-isip na minsan inisip natin, grabe no, kahit na wala akong halaga pero may halaga ako kay Lord. Sino po yung nakakapag-isip ng gano'n? Yung grabe si Lord no, kahit wala akong halaga, binigyan niya ako ng halaga. No? Um ah kung ating pakikinggan, there's nothing wrong with it, 'di ba? Parang walang mali doon. Yung okay naman kumbaga, oo, kahit ganito ako, minahal ako ni Lord. Yung parang, alam niyo po yung yung palabas na maging biskan sin o kaman. Okay, para hindi po maintindihan ng mga Tagalog, no? Biskan sin o kaman, no? Alam niyo po ba yung palabas na 'yan? Na? Sa Tagalog, ano Tagalog doon, Tita Susan? Tita Susan! Hindi nakikinig si Tita Susan. Okay, yung maging sino ka man. 'Di ba meron po tayong popular no na yung pag-ibig daw kahit sino yung taong iyon, no? Parang ganoon, 'di ba? Mamahalin mo siya kahit sino siya. Well, that is a very noble kind of love dito sa mundo. Nasa mundo, napaka niyan, yung napaka wow, sobrang
sobrang mapagmahal talaga yung babae or lalaki kasi inibig niya yung tao. Kahit sino man siya, no? Kahit ganito siya, inibig niya. Di ba? Kung iisipin niyo po, di ba? Parang napaka-noble niya na love. Pero, kung aaralin po talaga natin ang salita ng Panginoon, hindi ganun eh. Hindi ganun ang pag-ibig, yung kahit sino ka man, maging sino ka man. No. Ang tunay na pag-ibig, nabanggit nga natin kanina, it's yung pagtatama. Hindi pwede na kahit ganyan ka, mamahalin kita. Hindi. Dapat dahil mahal kita, iaayos kita, itatama kita. Yung ganon, hindi yung kahit ano ka, no? But dito, sa nabasa natin ngayon, hindi pala ganon ang tama. But tayo inibig ng Diyos dahil siya ay pag-ibig, no? Hindi dahil kung sino man tayo, hindi dahil kung maging sino man tayo, but He loved us because He is love. Because He is loving. He is gracious. Kumbaga, hindi dahil sa atin, hindi dahil kahit sino man tayo, but dahil sino siya. Sino ba siya? Siya ay pag-ibig. Di ba? So, ito po yung motivation ng ginawa ang tanging motivation at dahilan na sila iliniligtas ng Panginoon dahil sa kanyang pag-ibig. And there's one thing na gusto ko pong itanong para sa discussion natin for this afternoon. Natanong ko na si Jamie kanina, so exempted na siya. So, ang tanong, okay? Ano po ang inyo pong may isip dito po sa katagang or sa parirala na sinabi, iniibig kita ng isang walang hanggang pag-ibig? Ano po ibig sabihin niya? Ano lang, no? To stir up our minds and para magkaroon tayo ng yung alam niyo yung malaman or tama din na pag-iisip tungkol po dito sa walang hanggang pag-ibig. Minahal, no? Ano bang words? Inibig kita ng isang walang hanggang pag-ibig. Sige, sino po makakapag-share ng kanilang, for now, yung kanila pong naiisip or naintindihan sa ganitong salita? Sino yun? Pagdasal na po ba tayo? Hindi pa. Sige lang, okay lang. Sagutin niyo po. Kalimutan ko nga. Ano. Sige, okay lang po. Sige po, ano po yung sagot niya? Sige, mag-pray pala muna tayo. Baka mahaba yung diskusyon. Sige po, let's pray. Father in heaven, maraming salamat po sa panibagong pagkakataon na kami po ay makapag-aral at matuto ng iyong salita. Ikaw po ang magbigay ng pag-unawa sa amin. Sabi mo nga sa iyong salita, ang tunay na pag-unawa at pagkakaintindi ay ang pagsasabuhay ng iyong salita. Na hindi po kami maging tagapakinig, but kami po ay mga tagapakinig at tagasunod ng iyong salita. Lord, ikaw po ang patuloy na magbago sa aming puso. Ikaw po ang patuloy na magbago sa aming buhay sa pamagitan ng pagbabago ng aming mga isipan, sa pamagitan ng iyong salita, at sa pamagitan ng paghahayag mo, sa pamagitan ng banal na Espiritu. Salamat, Panginoon, sa iyong pong grasya, sa iyong pag-ibig at iyong habag, na kami po ay patuloy na nananatili sa iyo dahil po ikaw ang siyang nagpapanatili sa amin at hindi kami. Dahil ikaw lamang ang tapat, kami po lagi po kaming nafe-fail, but your love never fails, oh God. Salamat, Lord, for your everlasting love na iyo pong ibinigay, pinagkaloob sa amin dahil ikaw ang pag-ibig. Maraming salamat. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po sa pag-remind. Kalimutan na yung prayer. Okay. Okay po. Verse 3. Ano po yung masishare nyo dito sa inibig kita ng isang walang hanggang pag-ibig? Favorite nyo to, di ba? Sige po. Ano po yung masasabi nyo dito? Ano yung ibig sabihin nun? Or ano yung may isip nyo kapag narinig nyo po iyon?
Or magtatawag po ako. Sige, ano lang naman to, yung kumbaga share lang, then we will define, tulong-tulong tayo to define pag-ibig. Isang walang hanggang pag-ibig, no? Inibig kita. Ito yung sabi niya no, sa mga Israelita, di ba? Kasi during this time, ang chosen people talaga na alam is yung mga Israelita. Okay? Wala pa po yung Gentiles, hindi pa kumbaga na-unfold na tayo pala, yung mga Gentiles pala ay kasama din, no? So, ayun. Pero napakaganda po na malaman natin yung ibig sabihin nito. Yung sagot po wala po sa mga next verses. Yung sagot yung parang general knowledge or yung parang naapag-aralan na natin sa previous na mga time. Mm-mm. So kaya gusto ko lang po itanong. Ayan si Lola Myong. Sige po, Lola Myong. Tayo dati, mahal tayo ng Diyos. Bigyan niya tayo ng pagkakataon na tayo ay makalapit sa Kanya. Pinahalaga niya tayo. Kung ano man nagawa natin pagkakamali sa buhay, bigyan niya tayo ng pagkakataon na magbago. Pinili niya tayo tayong mga anak niya. Kaya kapag lingkod sa Kanya. Katulad ni Apostol Pablo nung kanya kapanahunan. Diba si Apostol Pablo, marami siyang pinakulong ng mga tao nung unang panahon na malapit sa Panginoon. Pero pinahalagaan pa rin siya ng Panginoon Diyos. Pinili pa rin siya na makapaglingkod sa Kanya. Yun lang. Okay, salamat po, Lola Myong, no? So yun, no? Ano yun? Ano tawag dyan? Yun yung mga resulta or mga prutas, no? Parang gano'n, no? Ng pag-ibig ng Diyos, no? Na binigyan niya tayo ng, kumbaga, yun, bagong puso at paggabay. Ayan. So sige ma'am, ano po yun? Ikaw po ba? Thank you po, Lola Myong. Yung yon dito sa walang hanggan, yung patuloy, kumbaga walang sawa niya tayong mamahalin kahit na tayo'y tumalikod sa Kanya, patuloy pa rin niya tayong mamahalin at iyon para hindi tayo mawala sa Kanyang presensya. Okay, no? So, sabi po ni Mami, yung everlasting love or walang hanggang pag-ibig or pagmamahal ng Diyos ay kumbaga makikita dun yun nga, yung pagiging tapat ng Panginoon kahit po na tayo ay maraming beses na hindi tayo nagiging tapat sa Panginoon. No? Yes, yan. Isa po yun sa mga karakteristik. Sige pa po, may gusto pa po akong marinig na mga words talaga. Ayan, kasi walang hanggan, no? Walang hanggan. Po ibig sabihin ng walang hanggan? Ito na lang para mapadali tayo. Ano pong ibig sabihin ng walang hanggan? Si Tito Bong pala, nag-hands up. Sorry, hindi ko nakikita. Nag-hands up ka po ba, Tito Bong? Ayan. Mahirap kasi paliwanag yung yung pag-ibig ng Diyos, walang katumbas Yung talagang napakalawak, di ba? Sabi nga yung kahit man gaano kalayo ang kanluran sa silangan, ganun ang ano ng pag-ibig ng Diyos Pero dito pinapakita ng Diyos yung paghahambing niya sa habang buhay. Yun yung pag-unawa ko lang mahirap kasing ibigin yung titignan natin, mahirap ibigin yung mga taong sa buhay related, yung talaga makasalanan, na gumagawa ng kasalanan. Siguro dito pinapakita ng Diyos na yung kanyang ihahambing natin yung yung sinabi mo nga, yung pagtutuwid, yung katuwiran ng Diyos sa buhay natin, na kung paano niya pinakita yung sa mga Israelita sa pamamagitan nun, paano niya kung gaano niya itinuwid yung mga taong yon. Siguro yun yung mga kasalanan nila, na kung paano
yung katwiran niya ay hindi mapahamak. Hindi tayo mapahamak sa kasalanan, kundi yun yung buhay na walang hanggan na ibinibigay niya, yung kaligtasan doon sa ating mga kasalanan. Kaya nilayo niya tayo doon. Siguro yun para sa akin, yung katwiran at kaligtasan na ipinapakita ron, yung katwiran niya, na mailayo tayo doon sa kapamakan. Amen. Amen. Okay, thank you po, Tito Bong. No? So, yung kaloob ng Diyos sa atin, no, ng buhay na walang hanggan, at kasama doon yun nga po yung pagtutuwid sa atin ng Panginoon. Tapos yung katuwiran na yon ay ating naibigay niya, no, sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo, no? Yun, so dahil doon tayo po ay nabigyan, no, na pagkalooban ng buhay na walang hanggan, no? So yes, that is true, no? Totoo po 'yun. Yun po ang pagpapakita ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos. At isa lang po, habang nag-share si Tito Bong, doon ko lang din na-realize na siya lang pala talagang may kayang umibig ng walang hanggan kasi siya lang po talaga walang hanggan. 'Di ba? So tayo, hindi talaga natin masasabi, mamahalin kita, walang hanggan, no? Hindi, kasi limited tayo no? Kaya ang masasabi lang natin, habang buhay. Kung habang nabubuhay ako, ibigin kita. No, yun lang po talaga. Pero ang Panginoon, ibigin kita. Walang hanggang pag-ibig ang meron ako sa iyo. So, sige, ano ko na po ba? Sabihin ko na rin po, no? Yes, tama po yung lahat yung mga sinabi nyo kanina na inibig tayo ng Panginoon. Ang kanyang pag-ibig sa atin ay walang hanggan dahil yun nga, isa sa resulta po nun is yung pagbibigay niya sa atin ng buhay na walang hanggan. So we will be with Him. But isa po sa amazing na bagay din po dito na makikita natin nung sinabi niya na inibig kita ng isang walang hanggang pag-ibig. Ibig sabihin po nun is, di ba, we have to define what is eternity. Ang eternity po, ang walang hanggan po ay, kasi minsan pag naisip natin yung salitang walang hanggan, ang naisip natin yung dito, yung papunta doon, yung walang katapusan doon, pero nakakaligtaan natin yung dito, yung bago ang lahat. Naintindihan niyo po? Di ba? Kaya nga nasabi din ni Tito Bong, ang love daw ni Lord is from east to the west. Pag nag-extend yan, and that will extend, wala pong katapusan yan. So, dito po natin makita na from eternity past. From eternity past. Ibig sabihin, bago pa man, kung meron mang past ang eternity, doon nagsimula ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. Naintindihan niyo po yan? Naririnig niyo po ba yon? Hindi lang po ito yung pag-ibig niya na dito na point hanggang doon. Hindi, but even bago pa man makreate ang mundo, even makreate, bago pa man i-create ni Lord ang universe or ang kung ano pa man dyan, ang creation, He had already loved them us. Nakikita niyo po yan? Naririnig niyo po ba yan, mga kapatid? So yun pong ibig sabihin ng Panginoon dito, inibig kita ng isang walang hanggang pag-ibig. Even from eternity past. Bago, 'di ba? May salita, 'di ba? May verse na 'yan na bago pa man kita likhain, bago ko pa man likhain ng lahat, inibig na kita. So you see, grabe ang salita ng Panginoon, no? 'Di ba? Nakikita niyo po ngayon. So ganyan po ang pag-ibig ng Diyos bago pa man, no? So dito niyo din makita yung unconditional love ni Lord. Na hindi talaga dahil maging sino ka man, maging sino man tayo. Hindi po talaga. But ang pag-ibig ng Diyos ay siya. No? Ang pag-ibig niya sa atin ay galing talaga sa Kanya. Kasi nga, even bago mo pa man gawin yung kasalanan na ginagawa mo at ginagagawin mo at nagawa mo, inibig ka na ng Diyos. Di ba? At ganun din ang pagliligtas niya sa atin, yung pagtatalaga niya sa atin, di ba? Pinili na tayo ng Panginoon even from eternity past. That is His everlasting love. Kasi everlasting or eternity has no beginning and no end.
Kaya kapag sinabi ni Lord na iniibig kita ng isang walang hanggang pag-ibig, ibig sabihin nun, bago pa man ang lahat na merong time. Naintindihan niyo po yon? Iniibig na kita. So hindi ko po alam kung ano po yung mangyayari po sa puso niyo nung narinig niyo na, but I hope na maramdaman natin na grabe yung pag-ibig ng Diyos sa atin. No? That even bago pa man i-create ang lahat, He already loved us. He already predestined us. He already, di ba, chosen us. Di ba? Napaka-amazing po ng kanyang pag-ibig. So, kung kaya't ipinagpatuloy ko ang aking kagandahang loob sa iyo. Ano bang pagpapakita ng kagandahang loob sa atin ng Panginoon? Ito, very easy question po ito, no? Ano ba yung kagandahang loob na ipinakita ng Panginoon sa atin? Ano ang kagandahang loob na ipinakita ng Panginoon sa atin? Very easy lang to. Ano yon? Ayan, si Tito Bong. Actually, nasabi na to ni Tito Bong kanina. Sige. Sige po, Tito Bong. Kayo po ba? Tita Amy? Amy. Sige po, Tita Amy. At mercy. Di ba malamin mercy o kaligtasan? Actually, ano po yun? Package po yun, package deal. Yan. Doon po nakita natin ng kagandahang loob ng Diyos sa atin. Ano? Nung tayo ay kanyang kinawaan na nagdudulot ng pagliligtas sa atin. No? Hindi po yan dahil, hindi lang po yan dahil may nakakain ka kahit wala kang trabaho. No? Again and again and again and again, pag nag-aaral po tayo ng salita ng Panginoon, wag po natin isipin lang yung mga physical, material, yung buhay dito sa mundo. But again, ang salita ng Panginoon ay walang hanggan. Ito ay buhay na walang hanggan. So kung meron man sinasabi dito na binigyan ka ng kagandahang loob ng Diyos, hindi yan dahil, meron akong bagong bahay. No? Ay, bibigyan ako ni Kapitan ng bagong bahay. Di ba? Hindi po yan dahil doon, no? Hindi po dahil doon, but yun po ang buhay na walang hanggan. Okay? Sige po. I think clear na po ang verse 3. Patuloy po tayo sa verse 4. Verse 4. Muli kitang itatayo at ikaw ay muling maitatayo. O Birhen ng Israel, muli mong gagayakan ang iyong sarili ng mga tamburin at lalabas ka sa pagsasayaw ng mga nagsasaya. I think meron pa dito eh. Okay, iba pala to. Okay, ito muna. Verse 4. No? Muli kitang itatayo at ikaw ay muling maitatayo. O Birhen ng Israel, muli mong gagayakan ang iyong sarili ng mga tamburin at lalabas ka sa pagsasayaw ng mga nagsasaya. Okay? So ano po yung ma-observe natin sa verse 4? Ito muna, muli kitang itatayo at ikaw ay muling maitatayo. Yan po muna. Ano po yung makikita nyo po dito sa katagang yan? Muli kitang itatayo at ikaw ay muling maitatayo. Baka po may sumagot dito, tatayo po tayong lahat. Okay, ano po yung makikita nyo sa verse 4? Dito sa part na to. Anong katangian ng Panginoon ang inyo pong makikita dito sa verse 4? Anong katangian po? Ito po, lagi na po natin itong sinasabi lagi. At ito po ay pinaka-importante, no? Yung nagsisimula po sa letter S, no?
Dati gustong-gusto niyo po tong kainin. Kaya lang parang wala na po ngayon. Sounds like, no? Grabe naglaro ng Pinoy Henyo, no? Letter S po. Tapos sunod nun, letter O. Okay, sagot kayo. Ano po yung makita natin dito sa muli kitang itatayo at ikaw ay muling may tatayo? Makikita natin ang ano po ng Panginoon, ang Tagalog, English. pwede, pareho. Tagalog tsaka English, pareho lang. Soberanya. Okay. Makikita natin dito ang soberanya ng Panginoon. Na? Yung soberanya niya. Bakit? Sabi niya, muli kitang itatayo at ikaw ay muling maitatayo. Kumbaga, sinabi niya pa lang yung mangyayari, sinabi niya na mangyayari talaga. 'Di ba? So, you see, salvation, okay, again, bakit po ako nagsasalita ng kaligtasan dito? Kasi nga, again, the word of God is life, no? Nagbibigay buhay. Okay? It's about life, it's about eternal life because it is about God who is eternal. Diba? Who is loving, who is kind, who is merciful. So, makikita niyo po dito, no, yung kaligtasan talaga sa Panginoon. Diba? Once you are saved, you are always saved. Why? Kasi ang kaligtasan nasa Panginoon. Kapag sinabi niyang ililigtas kita, ikaw ay maliligtas. So, hindi pwede na yung kaligtasan ay nakabase sa tatanggapin mo ba ako or hindi. Di ba? So let us tanggalin na po natin sa ating mga pag-iisip yung imahe ng Panginoon na parang beggar siya na nakaganon. Aapir ka ba o hindi? Tatanggapin mo ba ako or hindi? Pag tumanggap ka, ligtas ka. Pag hindi ka tumanggap, di ka ligtas. Sige, anong pipiliin mo? Diba? Hindi po ganon. Hindi po ganon ang kaligtasan, no? But ang kaligtasan ay sa Panginoon. So once ang tao ay niligtas ng Panginoon, ang taong yan ay tiyak ng maliligtas. 'Di ba? So, our confidence ng ating kaligtasan is not on what we can do, hindi po sa anong pwede nating gawin, anong kaya nating gawin, ano ang ginagawa natin, but ang kaligtasan lies only in the hands of God. No? So, yun po, no? And grabe yung promise ni Lord. O Birhen ng Israel, muli mong gagayakan ang iyong sarili ng mga tamburin at lalabas ka sa pagsasayaw ng mga nagsasaya. Bago yan, gusto ko lang po itanong sa inyo, yung salitang O Birhen ng Israel, bakit po kaya tinawag na Birhen ng Israel? Okay, para po masagot ninyo ito, isipin niyo po yung literal na birhen na babae. No? Birhen na babae. Anong ibig sabihin kapag ang babae ay birhen? Malinis. Yun. Malinis. Ano pa? Meron akong isang gustong marinig na word, no? Sabi niya, Walang birhen ng Israel. kapintasan. Ano po, tita? Walang kapintasan. Yun, walang kapintasan. So, makikita natin dito na yung ano talaga, no, yung ano ba Tagalog sa restore? Yung pagpapanumbalik ng Panginoon sa restoration ba? Ano bang Tagalog niyan? Kasi 'di ba punong-puno na po tayo ng kapintasan eh. Punong-puno na po tayo ng kadumihan, 'di ba? Pero dito makikita niyo po, no. So sinabi ng dalawa nating mga mamis, no, o birhen, ibig sabihin wala ka ng kapintasan, no? Ibig sabihin ikaw ay malinis na, no? So dito dinidescribe ko ano po ang mangyayari sa sa Israel, o birhen ng Israel. So they will become pure and they will be cleansed, di ba? And pag sinabi po nating birhen din, ibig sabihin nun walang since birth, walang pag sinabi nating birhen, 'di ba? Walang walang iba. 'Di ba? Walang ibang nakagalaw sa kanya or makakagalaw sa kanya or kumbaga
devoted lamang siya sa iisa. No? So dito natin makita na yung restoration talaga na wala na pong ibang Diyos-Diyosan, no? Ang Israel. But gaya nga po ng sinabi ng Panginoon, I will be your God and you will be my people. No? So, nabasa na po natin yan previously. Di ba? So, ganito po ang pag-restore ni Lord that itong sinabing overhin ng Israel, ibig sabihin, parang sinasabi dito na I am yours and you are mine. Parang ganun, no? Na you will serve no other idols, you will serve no other gods, but I will be your God and you will be my people. No, ganyan po ang restoration. No, panunumbalik sa iisang Diyos lamang. No? At kung titingnan po natin, kung mag-e-exegesis po tayo, sa panahon po na ito, okay, sa panahon na isinulat po itong Jeremiah, ang celebration po ng mga ito dito sa ito yung sa parte na to, yung sa mga sa Israel, pag sila po ay may tagumpay, pag sila po ay nagtagumpay sa isang laban, ang pag-celebrate po nila, parade, no? Magpa-parade yan, tapos yun nga, even sa Romans, no? Nabasa sa Corinthians, nabasa din natin yan, no? Yung pagsasayaw ng nagsasaya. 'Di ba nga ngayon, 'di ba, pag may mga event, may mga kapistahan, makita natin may sumasayaw talaga sa streets, 'di ba? Kasi pagpapakita 'yon ng happiness, no? Gladness, victory, 'di ba? So dito natin makita talaga yung panalo na talaga, no? Kumbaga natalo na po yung kalaban, 'di ba? At ito ay mangyayari lamang kapag kumbaga naparusahan na at naituluyan na talagang naitaboy yung kalaban. Sino ba 'yon? 'Di ba? Si Satan, no? Kapag po kung babasahin natin yung Revelation, kapag po si Satanas ay naitapon na, no, na nahatulan na, that will be the time, no, na victory is finally, kumbaga naiano na talaga yung ano tawag dito? Yung sa Tagalog yan, yun victory, yung tagumpay, no? So fully na na po talaga, fully na nabigay na yung tagumpay, no? So ito po, darating yun. Kasi nga yung pinag-uusapan natin, ano ba to? Yung binabasa nga po natin ngayon is tungkol po to sa yung sa pagbabalik ng Panginoon, no? So that will be the time na celebration, victory, no? Lalabas ka sa pagsayaw ng mga nagsasaya. Okay, clear na po ba yung verse 4? Okay na po ba tayo sa verse 4? Okay, let's go to verse 5. Muli kang magtatanim ng mga ubasan sa mga bundok ng Samaria. Ang mga tagapagtanim ay magtatanim at masisiyahan sa bunga. Now, siguro, nung binabasa po natin itong Jeremiah, iniisip natin, pagbalik nila mula sa Babylonia, yun, makakapagtanim na ulit sila. Di ba? At bibigyan sila ng kasaganahan ng Panginoon dahil mamumunga talaga, yung lands nila is puno ng mabubuting lupa, no? Pero ngayon na pag-aralan na po natin na itong sinasabi dito sa Jeremiah 30 at 31 is about tungkol po ito sa millennial kingdom o yung paghahari ng Panginoon dito sa mundo. So, ano po yung sinasabi dito sa verse 5 na muli kang magtatanim ng mga ubasan sa mga bundok ng Samaria, no? Muli kang magtatanim ng mga ubasan, no? So ano po bang representation ng pagtatanim? Ano bang representation ng pag nakapagtanim, no, na meron na silang ubasan? So sana naalala nyo po yung mga previous na mga kings na nabasa natin, lalong-lalo na yung sa mga hari na sumusunod sa Panginoon. Ano yung nangyayari sa kanila? So yun po yung representation actually nitong verse 5. May makakapag-share po ba?
So, di ba kapag po yung hari sumusunod sa Panginoon, ano nga nangyayari sa kaharian? Yung, di ba? Pag nababasa, yung binabasa po natin ng mga nakarang linggo. So, ano pong representation nito? Muli kang magtatanim ng mga ubasan. No? Okay. Medyo challenging po tong verse 5. By the grace of God, sa panahon po natin, meron na po tayong mga Bible na tinatawag. Pakita ko lang po sa inyo para makapagbigay po ako sa inyo ng idea kapag nag-aaral po kayo, no? Let me show you. For example, ito po. Kung makikita niyo po dito, sa baba po nito, meron po yung tinatawag na mga cross-references, no? Pag sinabi po natin cross-references, ibig sabihin, yung verse na yan, related sa verse na to. So, kung makikita niyo po, ewan ko lang kung klaro ba. Ayan. Makikita niyo dyan. Sa baba, may mga Bible na po tayo na ganito. May mga cross-references na tinatawag. Okay? So, ito pong verse 5 is maiintindihan natin siya sa tulong po ng mga cross-references. Kasi, ito po tandaan ninyo, no? Ito po tandaan ninyo. Kapag may sinasabi po sa salita ng Panginoon, it is very possible na nire-relate niya ito sa dati niyang sinabi or nire-relate niya ito sa iba pang niyang promises. For example, ito, promise to, di ba? Promise nung binabasa natin. It is possible na itong verse 5 is related sa dati niyang promise or sa susunod niya pa na promise para mas maintindihan natin. Kaya nga po, ang pag-aaral ng salita ng Panginoon, kailangan talaga nating basahin yung Genesis to Revelation. Okay? Pero, sa panahon natin, salamat sa Panginoon dahil ipinahintulutan niya na ma-invento yung internet at meron na po tayong mga mobile phones, meron tayong mga applications na tinatawag na makakapagtulong talaga sa atin para mas madali nating malocate yung mga cross-references. So I would like to encourage you na mga nanay, tatay, patulong kayo sa mga anak ninyo, paano yun gamitin. Actually, matagal ko nang inaano na kausapin sila, ma'am. Di ko lang nagagawa, sorry, no? Pero yes, tuturuan ko po kayo. Example po, okay? For example, kaya lang kung mag-share screen ako, baka hindi nyo masyado makita, maliit. Next time, no, magkakaroon tayo ng parang pagtutulungan about that. Pero may cross-reference po itong verse 5. Titingnan natin yung cross-reference niya. Isaiah 65, verse 21. Okay? Punta tayo sa Isaiah. And I think nauna sa time ni Isaiah, nauna siya kaysa kay Jeremiah, di ba? So, tingnan niyo po, Isaiah chapter 65, verse 21. Kita niyo na po ba? Basa niyo na po to. Sige, gusto ko lang marinig ng isang taga-basa, no? Yana, pwede pakibasa yung verse. Isaiah 65, verse 21. At sila'y magtatayo ng mga bahay at kanilang titirahan ang mga iyon, at sila'y magtatanim ng ubasan at kakainin ng bunga niyo. Okay. So, di ba? Very similar. Tama? Nakikita niyo po? Very similar po yung wordings. At sila'y magtatayo ng mga bahay at kanilang titirahan ang mga iyon at sila'y magtatanim ng ubasan at kakain sa bungang iyon. So, that is one related verse. So, to give us an idea more, meron pa isa. Punta tayo sa Ezekiel chapter 28, verse 26. Chapter 28, verse 26. Sige, Ate Ana. Ezekiel chapter 28, verse 26. At sila'y maninirahang tiwasay doon, at sila'y magtatayo ng mga bahay, at magtatanim ng ubasan. Sila'y maninirahang tiwasay kapag ako'y naglapat ng mga hatol sa lahat nilang kalapit bayan na nakitungo sa kanila na may paglait.
at kanilang malalaman na ako ang Panginoon nilang Diyos. Okay. So, naririnig niyo po ba yung similar na mga words? Naririnig niyo po ba? Okay. So, yan po, no? That will give us another idea. Last, meron pa pong isa. Amos, chapter 9. Amos, chapter 9, verse 14. Sige, Ate Yana. Amos chapter 9 verse 14. At aking ibabalik ang kapalaran ng aking bayang Israel, at kanilang muling itatayo ang mga wasak na bayan, at titirahan nila iyon. At sila'y magtatanim ng ubasan, at iinom ng alak niyon. Gagawa rin sila ng mga halamanan, at kakain ng bunga ng mga iyon. Okay. Salamat, Ate Yana, no? So, di ba, makikita nyo po, tatlong verses ang binasa natin, and makikita natin doon yung very similar words na dito na binasa natin sa Jeremiah chapter 31 verse 5. Now, yung tatlong verses po na iyon ay makakatulong po sa atin upang maintindihan natin ano yung binabanggit dito sa verse 5. Okay? Kung ano po yung binabanggit sa verse 5. So, our time is about to end. Ngayon, para mas maintindihan natin siya, kailangan po natin din maintindihan yung konteksto nung tatlong verses na binasa natin. Although binasa po natin tatlong verses, di ba? At pare-pareho yung words. Pero parang medyo hanging pa rin siya. Mas maintindihan natin yun kung babasahin natin. For example, yung una, Isaiah 65:21. Basahin niyo yung buong chapter 65. Ano ba yung tinutukoy doon? Ezekiel chapter 28 verse 26. Basahin niyo yung buong Ezekiel chapter 28 kung ano ba yung binabanggit doon. Amos chapter 9 verse 14. Basahin niyo yung chapter 9, even yung 8, o yung mga ano nun, para maintindihan nyo bakit yung nasabi ng Panginoon. Ano yung tinutukoy ng Panginoon doon? Naintindihan nyo po? Para magkaroon tayo ng tamang pagkakaintindi dito sa verse 5. So, ganun po yung pag-aaral. Hindi po yung sasabihin natin, muli ka magtatanim no, bali, ibe-bless na naman sila ni Lord na yung mga ginagawa nila magtatagumpay. So, that is ICGC's na pag-aaral, di ba? And we want to avoid, no? We want to avoid that kind of interpretation. So, ngayon, tapos naman na yung time. So, bigyan ko po kayo ng assignment. Sige, ganito na lang, no? Since tatlong pamilya tayo, Andit family, kayo magbabasa sa Isaiah 65. Okay, bukas titingnan ko kung mabibigyan niyo ako ng Isaiah 65, Andit family. And then Rodriguez family, Ezekiel chapter 28. Okay? Kasama yan sila sila Lolo Myong, sila Lola Lita, yan kasama na po kayo diyan. Mendez family, Amos chapter 9. Okay? So, tingnan natin kung ano yung konteksto, ano yung patungkol dun sa chapters na yon, bakit yun nabanggit, and pag-aanohin na natin para makita po natin ano yung sinasabi sa verse 5. Okay? So, tomorrow, magkikita-kita po tayo ulit. Okay, yun lang. Thank you po. So, mag-pray na po tayo. Let us close this in prayer. Okay? Pray po tayo, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong salita at pagpapaalala sa amin ng iyong walang hanggang pag-ibig. Na kami po ay itinalaga mo na, pinili mo na, buhat pa man ng simula. At maraming salamat, Panginoon, dahil ikaw ay tapat. Gaya nga ng iyong sinabi, kami po ay pinagkalooban mo na yung kagandahang loob dahil po ikaw ay pag-ibig at iyon po ay sa iyong soberanya pinagkaloob sa amin. Naway patuloy maintindihan ng bawat isa sa amin ang mga misteryong ito na iyon na pong inihayag at iyon na pong naisulat sa pamagitan ng Biblia. Salamat, Lord, sa pagpapahayag mo din sa pamagitan ng banal na Espiritu na siyang naninirahan sa amin at naway maintindihan ng bawat isa more and more ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na iyong ipinagkaloob sa iyong mga anak upang kami po ay patuloy na makapaglingkod para po sa iyong
soberanyang plano na iyon na pong itinalaga noong una. Ikaw po ang purihin sa lahat. Dami panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you. Ingat po kayo. See you po sa tomorrow. Bye-bye. God bless. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.